Mga hayop man ay di na kailangan pa ng ating pahintulot para mabuhay. Dahil nandyan na sila ng matagal na panahon bago pa man dumating ang mga tao. At aatakihin nila ang lahat kung mayroong banta para ipagtanggol ang kanilang tirahan o kaya ay sa hapag na ihahain sa pamilya. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nagdigmaan sa lugar kung saan tahimik na naninirahan ang mga inosenteng nilalang. Teritoryo nila'y binulabog, inubos ang supply ng mga pagkain at sinira maging ang kanilang mga tahanan. Ano pat kalikasan ng sino man ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at protektahan ang sa kanila'y umaasa, maging hayop o tao ka man. Ang kwento ng mga kakilakilabot at brutal na karanasang sinapit ng hukbong Hapones sa pangil ng mga buwaya. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag meron tayong mga kwentong kagaya nito. Ang mga saltwater crocodile ang itinuturing na silang pinakamalaking lahi ng reptilya sa lahat ng lahi ng mga buwaya. At ang pinakamalaking naitala sa kasaysayan ay si Lolong na umabot sa 20 talampakan at 30 pulgadang haba at ito ay nahuli mismo dito sa ating bansa. Sila rin ang itinuturing na pinakamabangis sa lahat o pinakaagresibo dahil sa pagkakaroon nila ng kompetensya sa iba pang mga kauri nila, lalo na sa pag-aagawan sa pagkain. Kadalasan ang nabibiktima ng mga predators na ito ay ang mga alimango, mga isda o iba pang mga naninirahan sa tubig, hanggang sa mga ibon, sa mga pagong, baboy at kalabaw. At maging sa mga tao ay kayang-kaya nilang atakihin at kainin kung hinihingi ng pagkakataon. Ang mga tubig alat na buwayang ito ay mayroong pinakamalaking hanay na naninirahan sa mga rehiyon sa Hilagang Australia, sa silangan ng India at lalong-lalo na dito sa Timog Silangang Asya kung saan nabibilang ang mga bansang Pilipinas at mga karatig nito. Simula noong ika-14 ng Enero hanggang ika-22 ng Pebrero ng taong 1945, nang inilunsad ng Allied Forces sa pangunguna ng mga Briton at Indians ang Operation Matador. Ito ay isang opensibang militar laban sa puwersang Hapones na noon ay nagtatanggol sa islang kabilang sa kanilang mga naunang sinakop noong taong 1942 noong kasagsagan ng kanilang kapangyarihan. Ito ay ang Ramri Island sa bansang Burma na ngayon ay mas nakilala bilang bansang Myanmar. Ang isla ng Ramri ay napakagandang strategic position sa noon ay nagaganap na digmaan dahil sa napakahaba at napakalaking kapatagang ito na obvious na angkop para gawing paliparan para sa mga eroplanong pandigma at ruta ng mga supply ng sundalo at mga kagamitan para sa mainland. Kaya't ganun na lamang ang pagnanasa ng magkalabang hukbo na mapasa kanilang kontrol ang lugar na ito. Pero dilingid sa kalaman ng mga dayuhan, ang Ramri Island ay pinamumugaran din pala ng napakaraming salt crocodile na tahimik na naninirahan doon. Ang matinding labanan ay nagsimula nang ilunsad ang Operation Matador sa isang amphibious assault upang makubkob ng Allied Forces ang hilagang bahagi ng isla kung saan nandoon ang pantalan at paliparan. Nang makontrol na nila ang lugar na yun ay tsaka nagdatingan ang napakaraming hukbo ng mga British at Indian Army kontra sa higit 1,000 mga Hapones na nakadepensa sa isla. Sila ay nakapwesto sa pinakamatataas na burol kung saan matatanaw nila ang landing beach at mula doon ay binobomba nila ang mga ito ng artillery. Dahil sa ganda ng posisyon ng mga nakadepensang Hapones, nahirapan ang Allied Forces na makalanding na maayos sa lugar, kaya't kinakailangan pa nilang magpadala ng napakaraming battleships para sa karagdagang puwersa. Pagkalipas ng 1 linggong bombahan at labanan, ang puwersa ng mga Hapones ay nalupig ng mas maraming mga kalaban. Nagdulot ito ng pag-atras ng kanilang puwersa mula sa unang hanay ng depensa at sinubukan nilang magtungo sa silangang bahagi ng isla upang doon ay makapagsanib sa karagdagang puwersang Hapones na magmumula sa mainland Burma na paparating na. Ngunit bago pa man mangyari ang bagay na yun, ay napaghandaan na pala sila ng mga kalaban dahil ang malaking tropa ng mga hukbong Indiano ay nakapwesto na pala sa mga batis na kanilang daraanan upang sila i-block
at pigilang makatakas patungo sa mainland. Dahil sa pangyayaring iyon na nag-trap sa hukbong Hapones sa isla, noong ika-11 ng Pebrero ay nagsagawa naman ng napakalaking pagsalakay mula sa itaas ang Imperial Japanese Air Force kung saan napinsala nila ang mga destroyer ng kalaban. Sa pag-aakalang wala ng banta sa daraanan, ay nagpadala sila ng higit 40 maliliit na barko para sagipin ang pwersang naipit sa isla ng Ramree. Ngunit napanatili pala ng Allied Forces ang kanilang posisyon sa kabila ng pambobomba ng mga eroplano sa itaas. Dahil dito, nagawa nilang palubugin ang halos lahat ng barkong ipinadala ng mainland na sasaklolo sa mga natrap na sundalo. Nagdulot naman na iyon ng lalo pang pagkakatrap sa mga sundalong dumidepensa sa isla. Pero dahil ang mga Hapones ay merong prinsipyong mas nanaisin pa nilang mamatay sa laban kaysa sumuko, ay ginawa ng mga sundalong ito ang lahat ng paraan para di sila madakip ng mga kalaban. Nagpatuloy sila sa paglaban at pagdepensa sa lugar, at dahil sa kulang na nga ang kanilang supply, ay nanghuhuli na lang sila ng mga hayop sa isla hanggang sa halos maubos na ang mga ito, para lang makagawa sila ng paraan para may makain. Sa pagpapatuloy ng labanan, ay unti-unting natatalo ang hukbong dumidepensa, kaya't sila ay umatras sa kanlurang bahagi ng isla kung saan nandoon ang napakalawak na bakawan na napakagandang lokasyon para ikubli ang kanilang mga sarili mula sa umaabanting mga kalaban. Pero ang di nila alam ay nandun din pala sa lugar na yun ang di mabilang ng mga tubig alat na mga buwayang nagugutom na rin dahil sa pagkaubos ng kanilang pagkain na kinuha na nga ng mga Hapones. Ang karamihan sa mga buwayang ito ay merong 6 na metrong laki at tumitimbang ng halos 1 tonelada. Samantalang habang tinatahak ng mga sundalong Hapones ang liblib na bakawan, ay kasama din nilang daladala ang kanilang mga sugatan kung saan ang dugo ng mga ito ay humahalo na sa tubig at sinamahan mo pa ito sa pagkakabulabog ng mga tirahan na kanilang nasasagasaan sa kanilang paglalakad. Wala nang makapagsabi sa totoong nangyari sa mga sundalong ito dahil mula sa makapal na bakawan ay tanging malalakas na sigawan lang ang naririnig ng Allied Forces na nasa labas at iniisip nila na may umambush sa mga Hapones na ito, ngunit ang mga putukan ay sa loob lang din ng bakawan nagaganap. Sa pamamagitan ng malalakas na speakers mula sa mga barko ng Allied Forces ay na-translate nila sa salitang Hapones na lumabas na sila sa bakawan at sumuko na lang dahil wala na silang matatakbuhan pa dahil nga napapalibutan na nila ang buong isla. Ngunit ni isa man sa mga Hapones na ito ay walang lumabas hanggang sa inabot na sila ng gabi at buong magdamag. Ang mga sundalong Hapones ay inatake na pala ng mga buwaya at dahil nga sa may pagka-agresibo sila sa kanilang pagkain ay nag-aagawan pa sila sa target ng mga taong gumagambala sa kanila. Ang mga putukan at sigawang naririnig sa labas ay hakbang na pala ng mga Hapones para ipagtanggol ang kanilang sarili, hindi mula sa Allied Forces, kundi mula sa mga predators na inagawan nila ng pagkain at sinira ang tahanan. Sila'y nagsisigawan sa sobrang takot at iniiwasang maging pagkain ng mga buwaya. Pagkatapos ng gabing iyon ay walang makapaglarawan ng kalunos-lunos at kakilakilabot na pinagdaanan ng mga sundalong Hapones na ito dahil na rin sa mga bahagi ng katawan na nagkalat sa lugar at sa tubig na nadilignan ng dugo na siya palalong nagpagutom sa mga buwaya. Ang mga ito ang tanawing nasaksihan ng tropa ng Allied Forces nang balikan nila ang lugar at sa tinatayang 1,000 sundalong Hapones na pumasok sa bakawan ay 20 na lang sa kanila ang kanilang naabutan at nakalabas ng buhay sa kabilang dako ng isla at lahat sila ay tromang-troma pa sa pangyayaring naganap sa kanilang kakaibang pakikipaglaban para sa kanilang buhay. Kahit mga kalaban pa nila ang nasawi sa pag-atake ng mga buwaya, ang Allied Forces ay hindi pa rin natuwa sa kanilang nasaksihan at sa paraan ng pagkamatay ng mga kalaban. Pero ganun pa man, tinawag rin nila ang mga buwayang ito bilang mga kaalyado nila. Magpasa hanggang ngayon, ang pangyayaring iyon sa Ramree Island ay siya pa rin may hawak sa Guinness Book of World Records bilang pinakamaraming nasawi o pinakamalaking pag-atake ng hayop na ginawa sa labanan. May mga historiador din ang nagsasabing marapat lang na matikman din ng mga Hapones na ito ang sarili nilang gamot dahil sa kanilang sobrang kalupitan sa mga bansang kanilang nasakop at kasama na nga dito ang death march dito sa Pilipinas kung saan libo-libo ang namatay sa sobrang pagtitiis
ng sobrang hirap mula sa pagod at gutom sa mahabang paglalakad. Mga hayop man ay di na kailangan ng ating pahintulot para mabuhay dahil nandyan na sila ng matagal na panahon bago pa man dumating ang mga tao. At aatakihin nila ang lahat kung mayroong banta para ipagtanggol ang kanilang tirahan o kaya ay sa hapag na ihahain sa pamilya. Ikaw kaibigan, paano mo pinagtatanggol ang mga taong sa iyo'y umaasa? Ikaw ba'y isang buwaya na agresibo din kung pamilya mo na ang pinag-uusapan? O buhayang buhaya kung magkamal ng pondo ng bayan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!